Ayan yung ano mo ha, baso mo. Salamig mo. Thank you. Salamig mo yun. Oo. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo nagagalak sapagkat muli tayong binigyan ng Panginoon ng opportunity, pribileyo na sambahin ng kanyang dakilang pangalan. At nais nating i-welcome ang ating first-time attendees sa umagang ito. Palagay ko nandito yung kapatid ni Edgar at saka ni Alejandro. Mukhang siya pinakabata, ano? Mas bata. Welcome po at sana po ay makabalik muli kayo sa aming panambahan. In fact, mamayang hapon po, meron kaming panambahan at 2:30. Siguro nalalaman na ng karamihan na ang ating panambahan ay nagsisimula ng alas 9 tuwing araw na linggo at by around 11:15 ay meron po tayong Sunday School. May lunch fellowship at lahat po ay inaanyayahan na sumama sa ating lunch fellowship at by 2:30 ay muli tayong sasamba sa ating Panginoon. At hindi hinihikayat po ang lahat, lalo na especially yung mga miyembro na dumalo sa ating prayer meeting tuwing araw po ng Miyerkules, alas 7 po ng gabi. At sana maranasan nyo rin yung pagpapala na kasama ating Panginoon sa panalangin. At mapuri siya at hingin natin ang pagpapala ng ating Panginoon para sa ating iglesia. Isang paalala rin po, sa March 27 to 29 ay meron po tayong tinatawag na R&R or Rest and Recreation na gagawin po sa Pandi, Bulacan. At sana po lahat ng miyembro ay makadalo po sa pagpupulong na ito sapagkat dito rin po gagawin ang ating annual members meeting sa Pandi, Bulacan. At feel free na lapitan po ating mga diakono, si Deacon Manny at Deacon Ato at si Sister Eve para sa mga practical po na bagay. Patuloy po ang 4-part series ni Pastor Noel Espinosa sa Cubao Reformed Baptist Church every Friday. Kanya pong tinatalakay ang topic na confirmation or cessation of miracle gifts for today. Ang katanungan kung hanggang ngayon po ba ay dapat o meron talagang mga miracle gifts. At ito'y tinatalakay niya from March, beginning last Friday up to March 22 po. 4 na part po ito. At lahat ay pwede po makinig kahit online, kundi po kayo makadalo physically. At mamaya po ay meron tayong Lord's Supper. Ngayong umaga po yun, pero tinatawag nating Lord's Supper. Yan ay pagkatapos nating matanggap po si Catlea Marie Rain Yatko bilang member ng ating po iglesia. Para hindi kayo malito, Rain po ang pangalan niya. Ulan. At ngayon, at huling paalala ko lang po, pagkatapos po nating umawit ng una po nating awitin ngayong umagang ito, ay manatili po kayo nakatayo at tayo ay mananalangin. Subukan natin manalangin na nakatayo pagkatapos po ng ating unang awit. Nais ko po kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa awit 29 upang makita po natin ang kahit bahagya ng larawan ng ating Diyos na sinasamba sa umagang ito. Sino ba ang Diyos na ating sinasamba? Ano ba ang kanyang mga kalidad o attributes? At ito ang paanyaya ng mga awit na si David in Psalm 29. Mag-ukol kayo sa Panginoon, o mga anak ng makapangyarihan. Mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig.
Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog. Ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kadakilaan. Ang tinig ng Panginoon ay bumabali sa mga sedro. Binabali ng Panginoon ang mga sedro ng Lebanon. Kanyang pinalulukso ang Lebanon na gaya ng guya at ang Sirion na gaya ng mailap na guyang baka. Ang tinig ng Panginoon ay nagpapasiklab ng mga ningas ng apoy. Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang. Niyayanig ng Panginoon ang ilang ng Kadesh. Pinaanak ng tinig ng Panginoon ang mga usa at hinubaran ang mga gubat at ang lahat sa kanyang templo ay nagsasabi, kaluwalhatian. Ang Panginoon ay nakaupo sa trono sa ibabaw ng baha. Ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari ng magpakailanman. Ang Panginoon nawa ay magbigay ng lakas sa kanyang bayan. Basbasan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Ito po ang ating Diyos na sinasamba sa ating ngayon umagang ito. Ang Panginoon na may malakas na tinig. Sa kanyang tinig lamang ay kanyang nakokontrol. Kanyang nakokontrol ang sanglibutan na ito. Kahit sa oras ng baha, binabanggit dito, siya ay naghahari. Kahit sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan, sa mga bagyong Yolanda o anuman pinakamalakas na bagyo na ating naranasan, ang Panginoon pa rin ang siyang naghahari sa lahat. Walang bagay na dumadating sa sanglibutan na ito na hindi po dumaraan sa kanyang trono. Maging sa mga lindol, ang Panginoon ang siyang may control. In fact, siya ang nagbibigay ng lindol, nakakatakot na lindol sa sanglibutan na ito. At siya rin ang Panginoon na may control sa mga kahayupan. Sinasabi dito, maging ang pag-aanak daw ng isang calf ay kanyang hawak. Siya ang Panginoon na nakaupo sa trono, sa ibabaw ng baha. Ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari magpakilanman. At tayo ay nakaranas din po ng kanyang paghahari sa ating buhay. Di po ba tayo na mga nakakakilala sa Kanya? Kung hindi niya po binuksan ang ating puso, ay hindi po tayo makakakilala, hindi po tayo maliligtas sa ating pong makasalanan. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon na dakila, Diyos ng kataas-taasan, at awitin po natin itong awit na ito, na siya ang Diyos na hari, the Lord Jehovah reigns. Tayo po ay tumayo sa ating pong pag-awit. Panginoon hari, kataas-taasan, ng buong walhati siya ay nadarangkan. Karingalay ng iniibig walang may kayang tumingin.
ay manatiling nakatayo. O Panginoon, Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo nga po ang aming manlilikha, kayo ang Diyos ng probidensya, at kayo rin po ang Diyos na nagligtas sa aming mga kasalanan. Salamat sapagkat kayo ang siyang nangangasiwa sa sanglibutan na ito, maging sa langit at sa lupa, Panginoon. Kayo ang soberanong Diyos na nagkokontrol, na nangangasiwa sa lahat ng bagay. At dahil po dito, hindi po kami dapat mangamba anuman ang lagay po o katayuan po ng aming mga buhay. At salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na nagbukas din po sa aming mga puso, sa aming mga sarili, Panginoon, ay hindi po namin kaya magsisi at manampalataya sa inyo. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na soberano, na nagliligtas sa inyong mga tao. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsiupo. At ating buksan po ating mga Biblia sa Hoseas, Kapitulo 9. At para sa ating mga kaibigan, ating pong binabasa ang buong Biblia. At ang paraan po natin na basahin ang buong Biblia sa church ay binabasa po natin sa umaga, sa ating panambahan, ang Lumang Tipan, chapter by chapter. At sa hapon ay tinitignan po natin ang Bagong Tipan. At hindi po natin objective na suriin po verse by verse sa mga kapitulo na ito. Kundi gusto natin makita po yung overall picture, ang gawa ng Panginoon sa kasaysayan. At ito po ay nandito na ba tayo sa Hoseas chapter 9? At kung naalala niyo po, ang book of Hosea is the first of the book of minor prophets na tinatawag. Minor sapagkat hindi siya kasing haba ng book of Isaiah o Jeremiah o Daniel, kaya tinawag po siyang minor. And among the 12 minor prophets, ito yung pang-unang-una, Hosea. At sinulat po ito sa panahon na kung saan ang propeteng Hosea ay nakikiusap sa bayang Israel, especially sa Northern Kingdom, sa oras ng pakikidigma nila sa Assyria. So, sinulat po ito during the time of war against Assyria. At ang Assyria po, kung hindi po natin nalalaman, sa hinaharap sa pangkasulukuyan ay binubuo po ng karamihan po ng Iraq, present-day Syria, at parte po ng Turkey. So, kalaban po ng bayang Israel ang Assyria at sila'y pinarusahan ng ating Panginoon dahil po sa kanilang kasalanan. At makikita po natin dito ang parusa at patuloy na pagtataksil ng bayang Israel. Sundan niyo po kung matahimik sa Hosea chapter 9. Huwag kang magalak, O Israel. Huwag kang matuwa na gaya ng ibang mga bayan, sapagkat ikaw ay naging bayarang babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos. Iyong inibig ang bayad sa bayarang babae sa ibabaw ng lahat ng giikan. Ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi magpapakain sa kanila at ang bagong alak ay kukulangin sa kanya. Sila hindi mananatili sa lupain ng Panginoon, kundi ang Ephraim ay babalik sa Ehipto at sila'y kakain ng maruming pagkain sa Assyria. Hindi sila magbubuhos ng inuming handog sa Panginoon, ni makalulugod man sa Kanya ang kanilang mga alay. Ang kanilang mga handog ay magiging parang tinapay na nagluluksa. Lahat ng kumakain yon ay madudungisan, sapagkat ang kanilang tinapay ay para lamang sa kanilang gutom. Hindi iyon papasok sa bahay ng Panginoon. Ano ang inyong gagawin sa araw ng takdang kapulungan at sa araw ng kapistahan ng Panginoon? Sapagkat narito, sila'y nakatakas mula sa pagkawasak. Gayon may titipunin sila ng Ehipto. Sila'y ililibing ng Memphis. Ang kanilang mahalagang bagay na pilak ay aariin ng dawag. Magkakaroon ng mga tinig ang kanilang mga tolda. Ang mga araw ng pagpaparusa ay dumating na. Sumapit na ang mga araw ng paniningil. Hayaang malaman iyon ng Israel. Ang propeta ay hangal. Ang lalaking may espiritu ay ulul dahil sa iyong
malaking kasamaan at malaking puot. Ang propeta ang bantay sa Ephraim, ang bayan ng aking Diyos. Gayunmay nasa lahat ng kanyang daan ang bitag ng manghuhuli at ang pagkamuhi ay nasa bahay ng kanyang Diyos. Pinasama nila ng lubusan ang kanilang mga sarili na gaya ng mga araw ng Gibeya. Kanyang aalalahanin ang kanilang kasamaan. Kanyang parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Aking natagpuan ng Israel na parang ubas sa ilang. Aking nakita ang inyong mga magulang na parang unang bunga sa puno ng igos sa kanyang unang kapanahunan. Ngunit sila'y pumaroon kay Baal Peor at itinalaga ang kanilang sarili sa kahiyan at naging kasuklam-suklam na gaya ng bagay ng kanilang iniibig. Ang kaluwalhatian ng Ephraim ay lilipad papalayo na parang ibon, walang panganganak, walang pagbubuntis at walang paglilihi. Kahit magpalaki pa sila ng mga anak, aalisin ko sila ng anak hanggang walang matira. Oo, kahabag-habag sila kapag ako'y humiwalay sa kanila. Ang Ephraim, gaya ng aking makita ang tiro na natatanim sa magandang dako. Ngunit ilalabas ng Ephraim ang kanilang mga anak sa katayan. Bigyan mo sila, O Panginoon. Anong iyong ibibigay? Bigyan mo sila ng mga sinapupunang maagasan at ang mga tuyong suso. Lahat nilang kasamaan ay nasa Gilgal. Do'y nagsimula kung kapuotan sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa, palalayasin ko sila sa aking bahay. Hindi ko sila iibigin. Lahat ng kanilang pinuno ay mga mapanghimagsik. Ang Ephraim ay nasaktan. Ang kanilang ugat ay natuyo. Sila'y hindi magbubunga. Kahit sila'y manganak, aking papatayin ang minamahal na bunga ng kanilang sinapupunan. Itatakwil sila ng ating Diyos sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya at sila'y magiging mga palaboy sa gitna ng mga bansa. So ito po ang ating Diyos na sinasamba na sa umagang ito. Isang Diyos na nagagalit po sa kasalanan. Alam po natin na sa lumang tipan ang bayang Israel, ang kanyang mga tao. Ngunit sa ating pong binasa, pinarusahan ng Panginoon ang bayang Israel dahil sa kanilang idolatrous worship, dahil sa kanilang pagkalimot kung sino po ang ating Panginoon. At bilang kaparusahan ay pinalayas niya ang bayang Israel sa kanilang bayan. They were exiled. Sila'y pinarusahan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagdurusa na kanilang naranasan sa bayang Assyria. At dito sa pangalawang bahagi ay hinaling tulad po ang bayang Israel bilang isang, sa verse 10, parang ubas, kung paano inalagaan ng Panginoon ang ubas, kanyang nilarawan dito. Ganun na lamang ang pag-aalaga ng Panginoon sa bayang Israel na parang ubas na kanyang inalagaan. And yet, sila'y nagrebelde sa ating Panginoon. At dahil dyan, sila'y pinarusahan at pinalayas at nakaranas sila ng napakaraming punishment po dito. Nais ko naman ngayon tawagin si Pastor Diego, pangunahan po tayo sa panalangin. Lumapit po tayo sa ating Ama sa panalangin. O aming Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, kami nagpapasalamat dahil po sa inyong habag at biyaya. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami ay naipanganak na muli. Sa pananampalataya namin sa Panginoong Kristo na inyong tanging anak, kami ay nakalapit sa inyo. Simula po ng aming kaligtasan,
ang banal na Espiritu ang siyang pumahid sa amin upang manatili sa amin ng pangwalang hanggan at sa gayon din upang turuan kami at maunawaan ang inyong salita na siyang pawang katotohanan lamang. Kayo po ang tumawag sa amin, O Diyos, sa pamamagitan ng mabuting balita o ng Ebanghelyo. At dahil dito, kami ay naliwanagan ng inyong planong dakila ng katubusan ng mga makasalanan. Sa amin na mga naligtas, kami binigyan nyo ng biyaya upang matanggap namin ang inyong salita, upang sa gayon ay makita rin namin kung gaano kami karumi sa inyong harapan. Wala kaming maidadahilan, Panginoon, sa aming pamumuhay. At nakikita rin po namin noon na kami ay karapat-dapat lamang na inyong parusahan. Karapat-dapat lang kami ay tumanggap ng inyong puot sapagkat kayo ang matuwid na Diyos, matuwid na hukom. At ang aming po mga gawa ay karapat-dapat lamang bigyan ng karampatang parusa. Masasabi namin, Panginoon, sadyang kami ay mga taong lihis sa inyong kalooban, namumuhay ng pagre-rebelde, pag-aaklas sa inyong salita, sa inyong kautusan. Ang aming mga kaisipan ay hindi nagpapasakop sa inyo. Ang aming mga buhay ay maliwanag na patotoo ng taliwas sa inyong kalooban. Ngunit, kami po ay inyong kinahapagan at niligtas. Sa inyong biyaya, O Diyos, nakasumpong kami ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ito na inyong ipinangaral at inilahad sa banal na kasulatan. Maraming salamat at ipinamalas nyo sa amin ito, na dating mayroon kaming mga matitigas na puso. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang pusong matigas ay naging pusong laman o pusong malambot. At dahil dito, kami, Panginoon, ay nakalapit sa inyo. Sa tuwing aming pinagbubulay-bulay, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa amin, ng kanyang kamatayan sa krus, ang aming mga puso ay punong-puno ng kagalakan at punong-puno rin po ng kababaang loob na may pasasalamat, sapagkat kung hindi po kayo ang kumilos sa aming mga buhay ay wala kaming kaligtasan. Inako ng Panginoong Yesus ang kaparusahan ng aming mga kasalanan. Siya ang nagdusa. Siya ang humarap ng inyong puot. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, kami nagkaroon ng kagalingan. Nawa Diyos, sa umagang ito at maging mamayang hapon, ang kaloob na ito ang siyang laging maging pangunahin sa aming puso at isipan. Patuloy na tuwing sumasapit ang araw ng Panginoon at kami dinadako nyo dito, kami dumudulog at humihingi ng inyong mga biyaya at karagdagan. Sa gayon, ang aming mga puso ay maturuan pa ng lubos. Sa gayon, ang aming pong pagsamba ay masabing pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa gayon, sa aming pong mga papuri, kayo lamang ang maluwalhati at tanggapin po ninyo ang mga handog na ito. Nawa ang Panginoong Jesucristo ay lalong maging maliwanag sa amin at kami lalago sa kaalamang ito sa pamamagitan ng inyong biyaya. At magamit ang pangangaral ng inyong salita mula sa pulpitong ito. At sa gayon, kami ay patuloy na maakay ng naaayon sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat sa inyong pag-ibig na kayo ang siyang unang umibig sa amin, kung kaya't kami na inyong mga anak ay natutong magmahal sa inyo. Ang lahat ng ito ay aming binibigay ng may pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. At ito ang aming dalangin. Amen. Muli po tayong mawit sa ating Panginoon at ating alalahanin po kung gaano po kalalim ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya na nagligtas at nagpatawad sa ating mga kasalanan.
Ama sa langit, na ang anak ay binigay, ang yaman niya'y inalay, anong dakilang pasakit, dinalig na ng langit, nang sa kanyang mga sugat, tayo'y di mapahama. Ayon sa Diyos siya'y pagmasdan, asan ang kasalanan, tila aking naririnig, namumutya kong tinig, ang sala ko ang nagpako, pagkat kanyang inako, sa pagpanaw niya'y nabuhay, sala niya'y nabayaran. Walang ipagmamalaki, tulong yaman o puti, kay Kristo lamang katwiran, ang pinangahawakan. Bakit ako iniligtas? Sagot di masiyasat, tanging alam ng puso ko'y katubos ay si Kristo. Ating tawagin po si Brother Ai upang ipahayag po sa atin ang salita ng Panginoon. Buksan niyo nga po ang inyong mga Biblia sa Galatians chapter 3. Last week, binanggit ko si John Gresham Machen. Siya ang founder ng Westminster Theological Seminary. At isang kilalang kwento tungkol sa kanya ay ang kanyang last words na noong siya ay na-ospital sa kanyang sakit na inaantay na lamang niya ang kanyang kamatayan, naramdaman niya na malapit na siyang tawagin ng Panginoon, ay dahil 1930s pa lang noon at wala pang cellphone at Facebook Messenger, nagpadala siya ng kanyang last words sa pamamagitan ng Western Union. At ito'y idinikta niya doon sa nagbabantay sa kanya. At ang kanyang last words ay, ang sabi niya, pinadala niya ito kay John Murray. Kung kilala niyo si John Murray, isa ding bantog na theologian. At ang kanyang last words ay, "So thankful for the active obedience of Christ. No hope without it." Ito ay naging talagang pinagbubulay-bulayan ng mga tao sa kanyang buhay dahil kakaiba na napaka-specific ng kanyang naisip na doktrina nung siya'y malapit ng mamatay. Ngayon na tayo ay dadako na sa chapter 3 ng Galatians, magsisimula na ang mas komplikadong mga argumento ni Pablo sa pagdepensa sa kanyang ebanghelyo. Sa unang 2 kabanata ay dinidepensahan pa lang niya ang kanyang pagka-apostol, ang mga akusasyon na siya ay hindi tunay na apostol. Pagdating sa chapter 3 at 4, ito na yung mga mas masalimuot na usapan kung paanong ang mga kautusan sa lumang tipan ay parang isinasantabi para sa ating kaligtasan kapag ikaw ay naging Kristiyano. Paano nangyari yun na ang utos ng Diyos na sinabing ito daw ay panghabang buhay ay hindi na nag-a-apply sa mga hentil? So dito mapupunta yung mga mas masalimuot na biblical and theological arguments at siguro sa iba sa atin ito ay masyadong komplikadong usapan, pero baka katulad din ni John Gresham Machen ay makahanap tayo ng kaaliwan maging
sa panahon ng ating pinakamahirap na kabigatang pinagdadaanan, makakita tayo dito sa mga doktrinang ito ng malalim na mapaghuhugutan ng kaaliwan at makita natin ang ating tanging pag-aasahan. Basahin nga natin ang Galatians chapter 3 at sa umagang ito ang ating pag-aaralan ay mula verse 1 hanggang verse 5. Babasahin ko ito mula sa English Standard Version. O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? Tayo po ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na nagliliwanag sa amin kung sino ka, ano ang iyong kalooban na nais mong aming gawin sa aming mga buhay at naghahayag sa amin kung paano kami maliligtas mula sa aming kasalanan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na mas lalo pang maunawaan ang iyong mga salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Nawa nga ang katotohanan na nais mong iparating sa amin ay tunay na maitanim sa aming mga puso at makita namin ang kaligtasan na nasa iyong ebanghelyo sa pamamagitan lamang ni Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon po sa pelikulang Avengers ay dahil ito ay mga labanan ng mga superhero at mga supervillain, ay syempre meron ding mga tao doon na walang mga superpower. At may isang grupo doon na ang lahat ng mga teknolohiya na nandun, dahil ito naman ay fiction, ay advanced. Merong isang eksena doon na meron kasi silang eroplano, yung grupo ng mga Avengers, yung kanilang mga kakampi, merong eroplano na super advanced. At yung eroplano na ito ay isang malaking airbase na pwede ring lapagan ng iba pang eroplano. Yung lumulutang nilang airbase ay may kakayanan na maging invisible. So ganito ka-advance yung teknolohiya na gusto nilang i-portray. At nangyari ay sinalakay ng mga kaaway habang lumulutang sila at invisible. At nangyari dahil sila ay nasira yung maraming ibang bahagi ng kanilang lumulutang na airbase, ay may nasira na ilang mga propeller, nagsisimula silang bumagal, at nasira yung navigation. Eventually, dahil tapos na sa pagsalakay yung kalaban, ay para mapigilan itong puwersa na ito, sumugod na yung mga kalaban papunta sa New York. At ngayon, sabi ngayon nung kapitan nung lumulutang na airbase, sundan nyo yung kalaban, pumunta na rin kayo sa New York. Pero dahil yung mga nagmamano nung lumulutang na airbase ay nasanay sa advanced na teknolohiya at nasira yung kanilang navigation, ay nagpanik sila. Sabi, siraan na po yung navigation system natin. Paano natin sila masusundan? At ang sabi lang nung kanilang kapitan sa kanila, do you see the sun coming up? Put it on your left. Ayun. So, ang parang ipinapakita dito ay, pag tayo ay nasasanay sa mga mas malalim o mas komplikadong kaalaman, minsan nakakalimutan natin yung mga mas basic na kaalaman. Para sa mga mga piloto ng eroplano at sa mga yung kung ano man tawag sa nagdadrive ng mga barko, ay dapat basic na kaalaman sa kanila kung paano mag-navigate kahit na wala yung teknolohiya. Alam nila dapat na kung saan ang north, south, east, west, based lang doon sa kung nasaan ang araw o ano ba iba pang pwede nilang maging basihan. Ngayon, ang nangyayari din sa atin minsan, sa ating buhay espiritual, habang tumatagal at dumadami ang ating nalalaman,
minsan nakakalimutan natin ang mga basic lamang na kaalaman. At feeling natin dahil mas komplikado na ang ating mga pinag-aaralan, mga pinag-iisipan, mga theological question natin ay mas mahirap na, feeling natin ay kailangan natin ng mas advanced na kaalaman. Well, dito sa talata na ating pag-aaralan ngayon, ang nangyari nga sa mga taga-Galacia ay mukhang nalinlang sila mula sa mga basic na katuruan ng Ebanghelyo. Ipinangaral sa kanila ni Pablo ang basic na Ebanghelyo na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, bagamat sila ay mga makasalanan at hindi tumutupad sa batas ni Moises. Kung sila'y sasampalataya lamang, sila'y tatanggapin bilang mga anak ng Diyos at makakasama nila ang lahat ng anak ng Diyos sa buong kasaysayan sa buhay na walang hanggan. Pero nagdatingan itong mga false teachers, mga Judaizers. Siguro pagtagal din ay nagbasa-basa sila ng Old Testament at sa dami ng kanilang mga pinag-iisipan, pinag-aaralan ay nagkalito-lito na. Hindi na nila ngayon mapagkasya na dapat pananampalataya lamang ligtas ako. Pero nabasa ko ngayon sa Old Testament, sabi kailangan ang lahat ng anak ng Diyos ay magpasailalim sa batas ni Moises. At yung tinuturo sa akin ngayon itong mga teacher na impressive naman tingnan, convincing naman ang kanilang mga argument, at parang dapat yata nga talaga na dagdagan ko itong pananampalataya ko. Hindi dapat yata ako talagang maniwala na ligtas na ako sa pananampalataya pa lamang. Kailangan kong umasa pa sa aking sariling gawa. At yun na nangyari sa kanila, nakalimutan nila ang ilang mga basic na katotohanan na dapat alam na nila. Kaya nga sila tinatawag ni Pablo dito sa kanyang sulat na foolish. Sinabi sa verse 1 to 2, O foolish Galatians, who was bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. So una tinawag siyang foolish o hangal kasi nga ang tinatalikuran nila ay supposedly isang basic lamang na kaalaman na dapat alam na nila. Parang ang yung nagdadrive nung advanced na invisible ship ay nakalimutan niya kung nasan ba dapat ang araw kapag siya ay magdadrive ng ship. At ito naman ay tinawag silang hangal at tinawag din ni Pablo na who has bewitched you. Hindi ibig sabihin ito na naniniwala talaga si Pablo na sila nga ay nagayuma, yun ang ginamit na salita sa Tagalog version, na sila ay may kumulam sa kanila, may gumayuma sa kanila. Ito ay pagpapahayag ni Pablo ng pagkagulat na gusto niyang iparating na imposible dapat na nalito pa sila, nalinlang pa sila dahil ang sabi sa susunod na kanyang mga salita, it was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. So ito yung dahilan kung bakit naisip ni Pablo na may gumayuma sa kanila or sinasuggest niya, may gumayuma ba sa inyo? Hindi ba malinaw naman sa inyo na si Kristo ay ipinako? Ngayon para maintindihan natin yung argumento ni Pablo, balikan natin yung kanyang sinabi sa chapter 2 verse 21. Yun lang ay yung previous verse mismo bago siya mapunta dito sa O foolish Galatians. Ang kanyang sinabi ay, I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. So, sa kanya ay binanggit niya na yung kamatayan ni Kristo, na kung ang daan para ikaw ay kilalaning matuwid ng Diyos ay ang sarili mong pagtupad sa batas, wala nang saysay na namatay pa si Kristo. Kaya nung sinabi niya ngayon dito sa Kabanata 3 na sila ay parang ginayuma, ay hindi ba malinaw naman sa inyo na namatay nga si Kristo sa krus? Kung malinaw sa inyo na si Kristo ay namatay sa krus, dapat malinaw sa inyo na ang daan para ikaw ay kilalaning matuwid ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng inyong sariling pagtupad sa batas. Bakit totoo ito? Bakit ang katotohanan, ang simpleng katotohanan na
si Kristo ay ipinako sa krus, ay maaari nang maging sagot dito sa komplikadong tanong, whether righteousness is through the law or through faith. Yun ay dahil, kung titingnan natin, si Kristo, siya ang beloved Son of God. Siya ang nag-iisang anak ng Diyos. At kung meron pang kahit anong ibang daan para ikaw ay maligtas, para ang mga makasalanan na hindi naman karapat dapat na ibigin ng Diyos ay maligtas, kung meron pang ibang daan, ay hindi na dapat pang ibibigay ng Diyos ang kanyang pinaka-iniibig na nag-iisang anak. Kung merong ikaw ay kaya mong matupad ang sariling batas, kaya mong matupad sa sarili mo ang hinihiling ng batas at kaya mong bayaran ang sarili mong kasalanan, hindi nahahayaan pa ng Diyos na ang pinaka-iniibig niyang anak ang siyang dadanas ng parusa para sa iyo. So itong simpleng katotohanan na si Kristo ay ipinako sa krus, ito ay isa ng paalala sa kanila, isa ng patunay sa kanila na hindi posibleng maligtas sa iyong sariling pagsunod sa batas. Kung hindi, ay hindi na dapat namatay pa si Kristo. Isa sa mga dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay nahihirapan ng mga taong tanggapin. Dahil sa ating batayan ay mukha itong scam. Noong ako ay naghahanap ng bahay, nung kami palipat pa lang dito noong January, ang ginawa namin ay sumali kami sa isang Facebook group kung saan nag-a-advertise ang mga nagpaparenta ng mga bahay. Ganun na po talaga maghanap ng bahay ngayon at doon na talaga nagpo-post ang mga nag-a-advertise sa Facebook na lang. Napakasimple. At merong isa doon na post siya ng post pero pinagtatawanan lang siya ng lahat ng mga nandun sa Facebook group kasi obvious na scam yung pinopost niya. So nagpo-post siya ng isang bahay na brand new daw, may picture na maganda, malaki, 2 stories, tapos may 2 banyo, tapos malinis, maganda rin yung lugar at nasa may Project 7 daw. At ito daw ay 6,000 per month. Dahil napakamura at napakaganda nung kanyang at madami siyang ibang unit, sabi niya meron din daw itong parehong unit diyan sa iba-iba pang lugar. Ayun, ay nangyayari, nagla-laugh react lang talaga yung mga tao sa kanyang mga post at walang pumapansin sa kanya. Pero halos araw-araw may bago siyang post na sinasabi niya meron siyang ganitong offer. At eventually, nag-post na yung admin ng Facebook group na tandaan natin paano kumilala ng scam. Pag masyadong maganda yung pangako at masyadong walang hinihingi sa inyo, niloloko lang kayo niyan. Eventually, ay bigla kayong sisingilin ng mas malaki. At sa tingin ng iba, sa pagsukat nila sa ebanghelyo, ay parang masyadong malaki ang ipinapangako. Ipinapangako sa iyo ang kaligtasan, ipinapangako sa iyo ang buhay na walang hanggan, ipinapangako sa iyo na mawawalan ka na ng kahit anong paghihirap. Well, hindi dito sa lupa, yung tunay na ebanghelyo, pero pagdating mo sa langit, buhay na walang hanggan, wala kang paghihirap, wala ng sakit, at ang pangako pa nga ay wala ng luha. So, ganun kaganda ang ipinapangako sa atin, at lahat ng ito daw ay mapapasa iyo sa pananampalataya lamang. Masasampalataya ka lamang, hindi mo kailangan maging perpekto, hindi mo kailangan maging banal, hindi mo kailangan matupad ang batas ng buong buo. Kung sasampalataya ka, magkakaroon ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at matatanggap mo ang napakalaking biyaya na ito. Hindi lang 2 stories na apartment, kundi mansions daw na meron pang streets of gold sa labas. So, kung ganito ang offer at ganun lang ang hinihingi, hindi ba ito mukhang scam? At ang nangyayari nga minsan dahil nagpapadala din tayo sa ganong klaseng alalahanin na mukhang scam yung ebanghelyo, ay medyo pinapababa natin ng onti. Sasabihin natin na, ay pagdating mo sa langit, ay may trabaho pa din. Totoo po yun. May mga gagawin pa rin. Pero usually, nanggagaling yun sa pangamba na baka iniisip nila, nagbebenta lang ako ng scam na gospel kasi gusto ko lang silang i-entice sa isang napakagandang langit
No? So hindi ko naman ipipinta na ganun siya kasaya. So magpipinta ako ng mga ilang bagay na disadvantages about being a Christian. So pagkatapos mong maging Kristiyano ay maghihirap ka. So ito ang ginagawa natin. Ginagawa nating mukhang mahirap maging Kristiyano dahil natatakot tayo na tayo ay pagdudahan na scam. Pero isang hindi natin nasusukat doon ay na actually, even ang mga bagay na mukhang scam ay maaaring maging totoo. Isa sa mga pinakamagandang apartment na pwede mong makuha sa Los Baños, isang pro tip, ay 1.5 per month lang. Isa itong mas malaki kaysa dito, mas malaki kaysa dun sa ino-offer ng scammer sa Facebook. At 1.5 per month lang siya dahil ito ay special offer para sa mga profesor ng UP. At ito ay subsidized ng government, kaya 1.5 per month lang. At ito ay malaki, mayroong garahe, maganda yung neighborhood. At bakit ito posible na totoo 1.5 per month lang yung ganung halaga? Ito ay dahil may ibang nagbayad. At yun yung nawawala sa ating pagsukat sa Ebanghelyo kung ito ay tingin natin isang scam. Dahil sasampalataya ka lamang, magkakaroon ka ng langit. At yun nga yung nawala doon sa kaninang pagkwento ko tungkol sa Ebanghelyo, hindi natin pinag-usapan si Kristo. At kung ibalik natin siya doon, hindi ba yun actually ang nagpapatunay na ito'y totoo? Makakakuha ka ng langit, mapapatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan dahil binayaran ni Kristo. Tinupad niya ang buong batas at siya ang umako ng kasalanan para sa iyo. At kung maningil pa ng dagdag doon, hindi ba yun ang tunay na scam? Yun, kapag sinabing may idadagdag ka pa dapat doon sa bayad ni Kristo, sa pagtupad niya sa batas, doon sa kanyang pag-ako ng iyong kasalanan, yun ang tunay na scam. So nakikita natin kung paanong ang krus ni Kristo ay isang sagot sa mga komplikadong tanong. Paano nangyari na itong pangako na napakaganda at makukuha mo ito sa pamamagitan lamang ng pananampalataya? Nangyari ito dahil tayo ay umaasa doon sa bayad ng iba. Kay Kristo na siya ang tumupad ng batas at siyang umako ng parusa ng kasalanan. Kung atin lamang babalik-balikan palagi ang katotohanan, ang simpleng katotohanan ni si Kristo ay napako sa krus, mapoprotektahan tayo sa mga ganitong klaseng kasinungalingan. At ito nga ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, mga hangal ba kayo? May gumayuma ba sa inyo? Hindi ba't malinaw naman na ipinakita sa inyong si Kristo ay napako sa krus? Ginamit niya dito yung salitang publicly portrayed as crucified. It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Pero hindi ito tumutukoy sa para bang nagpasyon sila sa Galacia, tapos mayroong gumanap na Kristo at tapos siya ay nagpapako para ipakita sa kanila kung gaano kahirap yung dinanas ni Kristo. Malinaw sa Griego na ang ibig sabihin nito ay kamukha ng pag-placard, advertise, paggawa ng isang billboard. Parang ganun ang tinutukoy nung publicly portrayed. So ito ay pangangaral na sobrang linaw, parang ipinakita na sa kanilang mga mata na si Kristo ay ipinako sa krus. Ngayon, kung ganun kalinaw sa kanila na si Kristo ay ipinako sa krus, ay meron sa agad sa kanilang patunay na sila'y makasalanan. Sobrang makasalanan, kinailangang mamatay ni Kristo. At sobrang hindi nila kayang tuparin ang batas, kinailangang si Kristo ang tumupad ng batas. So sa simpleng katotohanan na iyon, maaari itong mabantayan tayo mula sa mga kasinungalingan na nakakatukso sa ating laman dahil ito ang natural nating pag-iisip. At ito nga ang isang benepisyo na nakukuha natin sa pagganap ng Lord's Supper. Ay sinasabi ni Pablo, every time, as often as you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death. Hindi lang na inaalala natin, ito ay pinoproclaim, ipinapangaral. At ngayon, mamaya ito daw ay gagawin natin. At ito ay isang pagkakataon sa atin para sariwain ang katotohanan.
tayo'y makasalanan, tayo'y nakadepende lamang sa kanyang pagtupad sa batas, tayo'y nakadepende lamang sa kanyang sakripisyo para sa atin. So sa pamamagitan nitong simpleng katotohanan na ito na si Kristo ay pinako sa krus, ay maaari tayong makipagbaka dito sa false teaching ng mga Judaizer. Ngayon, napakatibay na nasagot nun. Isa na nga ito sa mga talagang pundasyon ng ating assurance of salvation. Pero ganito na nga ang yaman ng biyaya ng Diyos na nagbibigay siya ng ilan pang mga makakatulong sa atin upang tayo ay lalong mapagtibay sa ating pananampalataya. Sa pagpapatuloy ni Pablo, bagamat pinapagalitan nga niya ang mga taga-Galasya, maging sa kanyang pagpapagalit ay binibigyan niya sila ng mga katotohanan upang maturuan sila at mabalik sila doon sa tamang pagtuturo. So ang sinabi ni Pablo sa verse 2, "Let me ask you only this, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?" So ito yung pangalawang katotohanan, isang simpleng katotohanan na pwede nating tingnan. So kung tayo ay nalilito tungkol sa ating kaligtasan at may mga false teachers o false teaching na pumupunta sa ating kaisipan, ang isang unang sagot, sabi ni Pablo, alalahanin nyo na si Kristo ay ipinako sa krus. Pero ito namang bagong isa ay hindi mo kailangan mag-memorize ng kahit anong verse, hindi mo kailangan mag-aral ng kahit anong theology book, titingin ka lang sa iyong sariling karanasan. Sinabi niya, paano mo tinanggap ang banal na Espiritu? So sa mga mananampalataya, isa itong pwede nilang tingnan kung sila'y nalilito sa kanilang mga pinaniniwalaan, paano ba ako naligtas? Paano ba ako maliligtas ngayon? Ang sabi ni Pablo, tignan nyo lang ulit, paano kayo unang tumanggap ng banal na Espiritu? So dito pinapakita sa atin na maging ang ating experience ay pwede nating pagbatayan na lumakas ang ating pananampalataya. Merong ganyang sinasabi sa ating Confession of Faith sa chapter 18, yun ay yung assurance of grace and salvation. At doon binabanggit na yung ating assurance, ang ating katiyakan na tayo ay ligtas, ito ay mula sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 18. At sinasabi, this certainty, ang ating katiyakan ng kaligtasan, is not a bare conjectural and probable persuasion, grounded upon a fallible hope, but it is an infallible assurance of faith, founded on the blood and righteousness of Christ revealed in the gospel. So, ayun nga, binanggit niya yung unang pundasyon ng ating katiyakan ng kaligtasan. The gospel, it is revealed in, assurance of faith founded on the blood and righteousness of Christ revealed in the gospel. At sabi niya, and also upon the inward evidence of those graces of the Spirit unto which promises are made. So maliban doon sa objective na katotohanan na si Kristo ay namatay para sa atin, sa objective na katotohanan na ang Diyos ay nangako sa Ebanghelyo na ikaw ay ililigtas sa pananampalataya lamang, meron ka ding patunay sa iyong sariling karanasan kung paano mo tinanggap si Kristo. Noong bang tinanggap nyo ang banal na Espiritu, ito ba ay dahil ikaw ay mabuti? Ito ba ay dahil tumutupad ka ng batas? At kung kaya mong masabi na, oo nga, wala akong ginagawa nun, ako'y nakatanggap lang ng banal na Espiritu dahil ako ay sumampalataya, ay maaari mong asahan na ito ang daan para ikaw nga ay patuloy na gabayan ng banal na Espiritu. Si Charles Spurgeon ay isang tanyag na preacher, tinatawag siyang Prince of Preachers. At maalam siya sa Biblia at mabilis siyang magbasa. Kilala nga siya na minsan kaya niyang parang nagbuklat lang siya sa mga books at itetest siya ng kanyang mga kaibigan kung ano yung kanyang binasa at kaya niyang sabihin
kahit na parang nag-flip lang siya ng mga pages. So ganito kalalim ang kanyang kaalaman sa theologica, pero merong siyang isang magandang Defense of Calvinism. I recommend that essay, A Defense of Calvinism. At yung mga pagdepensa niya doon ng Calvinism ay simple lang. At yung Calvinism, ito yung isa sa mga pinakamalaking question dito, ay yung doctrine of predestination na or yung free will, na dahil tayo ay sa turo na ito, pinili daw tayo ng Diyos from before the foundations of the world. Hindi ba yun unfair? Hindi ba ang Diyos ay parang random lang na pumili? Kung ang pinaniniwala natin ay unconditional ang kanyang pagpili sa mga kanyang ililigtas, hindi ba, bakit hindi niya pinili lahat? Or bakit niya ako pipiliin? Paano ko makakasigurado na ako ay pinili nga? So dahil sa mga ganitong tanong, ang haba ng mga debate tungkol dyan, yung pag-aaral dyan ay napakamasalimuot. Pero ang isang simpleng depensa ni Spurgeon, una halimbawa sa total depravity, yung punto ng Calvinism na nagsasabing ikaw ay walang kaya, walang kahit anong kakayanan na iligtas ang iyong sarili. So ang kanyang depensa ay, I believe in the doctrine of the depravity of man, because I feel myself to be depraved in my heart. So ganun lang kasimple ang kanyang depensa. Kita ko naman sa aking sarili na ako'y depraved. At sabi pa niya, daily I have evidences na wala talagang kahit anong kabutihan sa aking puso. So, ang ganun kasimpleng nadepensahan niya agad at nakonvince siya agad na oo, total depravity is true. At maging doon sa komplikadong tanong kung pinili ba ang mga mananampalataya bago pa sila ipanganak, ang simpleng kanyang depensa ay sigurado akong pinili ako ng Diyos bago ako ipanganak dahil hindi niya ako pipiliin kung naghintay siya pagkatas kong mga ipanganak at na pinanood niya muna akong mamuhay. At sinabi rin niya, sigurado ako na hindi niya ako pipiliin, na hindi ko siya pipiliin kung hindi niya ako naunang piliin. At sigurado din ako na at sigurado ako na I was chosen for reasons unknown to myself, for I could never find any reason in myself why He would have any special love for me. So ganun lang, nag-reflect lang siya sa kanyang sariling buhay, ay napatunayan niya ang mga napakakomplikadong tanong tungkol sa kung siya ba'y pinili. At ito nga ang genius ng gospel na ito, na maaari natin itong mapatunayan sa ganito kasimple na mga pamamaraan. Tumingin lang tayo. Paano ba tayo matutulungan ng banal na Espiritu ngayon? Ay paano ko ba siya tinanggap nung una? Sumampalataya lamang ako at hindi dahil sa aking sariling mabubuting gawa. Itong ang katuruan ng mga Judaizer ay maaaring masummarize doon sa tanong ni Pablo na tinawag niyang foolish. Sinabi, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? So, ang nangyari, tinanong niya nga na, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? At ina-assume ni Pablo na obvious ang sagot doon. Hindi ito by works of the law, kundi by hearing with faith. Kaya doon sa sunod niyang tanong, makikita natin na in-assume na yung sagot na it is by the Spirit. Sinabi niya, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? At yun ay tinawag niya na kahangalan. Ito ay hindi dahil meron lamang prinsipyo sa Biblia o may prinsipyo na dinikta ang Diyos na kung magsimula ka sa Spirit, dapat sa Spirit ka din magtapos. Hindi ito prinsipyo lang na dapat loyal ka sa Spirit. Ang sinasabi dito ni Pablo ay hindi ba kamangmangan yun, kahangalan yun at isang contradiction na nung nagsimula ka, ang inasahan mo ay mas malakas. Espiritu. Kumapit ka doon sa makapangyarihan. At ngayon ba naniniwala ka na ang tatapos pa nun, ang magpe-perfecto nun, ay yung mas mahina, yung iyong laman? So yun yung kahangalan doon na una umasa ka doon sa Espiritu, tapos ang paniniwala mo, ang tatapos nun
ang magkukumpleto nun, ang gagawa nun sa perfection, ay yung mas mahina, yung laman. So, sinasabi ni Pablo, imposible na ganito ang sistema ng Diyos na mas malakas na nga yung Espiritu, ang tatapos pa rin ay yung laman. Yung tanong niya dyan na, did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Kahanay din yan ng mga tanong na, are you so foolish? Na parang hindi ba ang dami niyong pinagdaanan dahil sa inyong pananampalataya? Dahil tumalikod kayo sa dati niyong relihiyon, malamang ay kinutya kayo ng inyong mga kamag-anak. Dahil sumampalataya kayo dito kay Kristo, malamang nadamay kayo sa persecution na dinadanas ng lahat ng mga Kristiyano nung panahon na yon. So, hindi ba't madami silang pinagdaan ng paghihirap na dahil sumampalataya sila, ito ba ay para sa wala lamang? So, yun yung sinasabi sa kanila ni Pablo. At nagiging attractive itong teaching ng Judaizer na kailangan nating umasa sa laman dahil nga habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, ang isang natural at tamang maging bunga nito ay mas lumalalim ang ating pagkilala na tayo ay makasalanan. Nung pagkatapos mong maligtas, habang tumatagal ka sa iyong pananampalataya, ay mas lalalim ang iyong pag-unawa ng batas ng Diyos, mas lalalim ang iyong pag-unawa ng kabanalan ng Diyos, mas mauunawaan mo na ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga salita, ang kanyang kalooban, at alam mo, mas malalim na ang pagkakilala mo na ikaw nga ay hindi tumutupad sa batas na iyon. Ikaw ay makasalanan. So, ang nangyayari ay nagkakaroon ang mga Kristiyano paglaon ng panahon, nagkakaroon sila kahit na sila ay in their sincere na pagtupad lamang sa kanilang pananampalataya, ay nagkakaroon sila ng feeling nila mas masama pa sila kaysa nung nagsimula sila. Kasi nga, ang laki na ng tingin nila ngayon sa kabanalan. At ito nga yung sinasabi din na mark ng isang progress in holiness, dahil mas nakikilala mo na ang tunay na kabanalan, mas tingin mo, mas masama ka. So, ang nangyayari ay mas bumibigat ang konsyensya ng mga Kristiyano kadalasan, at natural lang yun, at nagkakaroon siya ng takot, mas matindi pa siguro sa takot na una niyang naranasan nung bago siya sumampalataya. At ang nangyayari, nagiging tempting nga yung idea na dahil masama ako, kailangan kong maging mabuti. Hindi ako karapat-dapat na ibigin ng Diyos. Dahil nagpakita na siya ng pag-ibig sa akin, iniligtas niya ako, pero paulit-ulit pa rin ako nagkakasala. Ano ba ako? So, ang nangyayari nga, itong patong-patong na guilt in their conscience ay paulit-ulit na nagtutukso sa kanila papunta dito sa teaching ng Judaizer. Pero pwede nilang balikan lamang yung kanilang unang pagsampalataya. At kung tandaan lamang nila, paano ka naligtas nung ikaw ay kaaway ng Diyos? Paano ka napatawad? Yun ba ay sa pamamagitan ng pagsampalataya o sa iyong pagtupad sa batas? O paano na ngayon na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay natisod, ikaw ay napatid? Ano ang tingin mo na daan? At isipin man natin na pagbigyan natin yung sa totoo lang ay maling pag-iisip ng Kristiyano. Sabihin natin na mas masama na siya. Pagkatapos niyang maligtas ay naging mas masama siya kasi yun ang kanyang pananaw dahil mas mataas ang tingin niya sa batas. Mas masama siya pagkatapos niyang maligtas. Nung una, ang pag-asa niyang nakita niya na ay ang pananampalataya lamang dahil nga ang problema mismo ay na hindi niya natupad yung batas. Lalo na ngayon, kung tingin niya ay mas masama siya, edi mas lalong dapat ang asahan niya pa rin ay pananampalataya lamang. Ito nga yung logic ng sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 5 na sinasabi, while we were still enemies, Christ died for us. At how much more now that we have been reconciled, much more shall we be saved by His life. Ngayon na tayo ay mga anak na ng Diyos, mas lalo tayong dapat may katiyakan na ang
biyaya ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at awa sa atin ay patuloy na magliligtas sa atin. Kung dati kaaway niya tayo, ay tayo kanyang niligtas, lalo na ngayon na tayo kanyang mga anak. Kung tayo man ay nagkasala muli, ang ating pag-asa ay muli ang biyaya at ang ebanghelyo ng Diyos at hindi ang ating pagtupad sa batas. Ngayon, sa lahat ng sinasabi ko, hindi ibig sabihin ito na masama ang pagtupad sa batas. Ako nga ay naninindigan, isa rin sa mga tututol ng mga tao na ako ay isang legalist dahil ako ay naniniwala na ang Sabbath, ang fourth commandment, ay patuloy na enforced sa lahat ng tao, maging sa mga hindi mananampalataya. Ay ang lahat ng tao ay required to keep a Sabbath. Naniniwala din ako na require ng Diyos ang lahat ng tao na manalangin. Ngayon, so ito ay mga tungkulin na dapat ginagampanan natin. Ang malinaw lang na katuruan dapat sa Ebanghelyo ay na hindi ito ang batayan ng ating kaligtasan. Niligtas nga tayo dahil hindi natin tinutupad ang mga iyon at kaya natin kinailangan ng kaligtasan. Ang huling tanong ni Pablo sa verse 5 ay medyo kamuka noong kanyang naunang tanong sa verse 2, pero may makikita tayong pagkakaiba. Sabi niya, "Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, do so by works of the law or by hearing with faith?" So, nandun uli yung choices nung whether by works of the law or by hearing with faith. Pero yung tanong niya na ngayon ay, sa una, ang tanong niya, how did you receive the Spirit? Paano mo tinanggap? So, ang subject doon ay ikaw. Pero ngayon, ang tinatanong niya ay, paano nagbibigay ang Diyos? "Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, do so by works of the law or by hearing with faith?" At dito sa kanyang pagtatanong ay ginagawa din niyang obvious, bagamat siguro may isip natin, hindi ba kung ikaw ay Kristiyano na, may kakayanan ka ng gumawa ng mabuti? At hindi ba yun na ang magiging batayan ng bagong mga blessing? Kung ikaw ay mas masunurin, doon ka bibigyan ng mas maraming espiritu or doon siya gagalaw ng mas makapangyarihan. Pero ginawa nga ni Pablo na obvious na ang sagot dapat dito ay by hearing with faith and not by works of the law. Ang pagkaka-phrase niya na paano sa tingin nyo ang Diyos ay nagbibigay sa inyo? Ito ay parang naghahamon na mangangahas ba kayong isagot dyan na ang pagkilos ng makapangyarihan ng Diyos ay dahil sa aking kabutihan. So, yung sa pagtatanong pa lang ni Pablo, ginagawa niyang obvious na hindi pwedeng mangyari na isipin mo na ang nagpakilos sa Diyos, ang umudyok sa Diyos na ikaw ay pagpalain, ay ang iyong pagtupad sa batas. Ang sinasabi dito ay iyong patuloy lamang na pag-asa sa Kanya sa pananampalataya. Isa nga sa mga madalas balikan para sabihing para balansihin daw ang Ebanghelyo ay yung Hebrews 12. So, sa Hebrews 12 ay ginagamit yung salitang run the race with endurance. At so sinasabi na ang pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa iyong sumampalataya ka, merong race at kailangan inuutos sa atin that you run with endurance. So, pinapakita naman talaga doon na merong tayong mga tungkulin na kailangan gampanan, merong paghihirap na kailangan daanan. Pero maging doon, kung atin lang titingnan, ang sinasabi doon ng buo ay run the race with endurance, looking to Jesus, the founder and perfecter of your faith. At yung mas popular na memory verse ay yung King James Version nun, looking to Jesus, the author and finisher of your faith. Ang sinasabi ay na maging yung ating pagpupursige na tumakbo dito sa race na ito, yung ating running the race with endurance, it is empowered
by trusting in Christ at siya ay kikilalanin natin bilang hindi lang tagapagsimula, kundi siya rin ang tumatapos. Hindi na tayo magpapadala doon sa kasinungalingan ng Judaizer na having begun by the Spirit, we need to be perfected by the flesh. Ang katuruan nga na siya na nagsimula nitong mabuting gawa na ito, siya rin ang tatapos. Siya ang author and finisher of our faith. So kung sinong ating sinampalatayanan nung una, siya'y patuloy nating sampalatayanan at asahan na siyang magdala sa atin hanggang sa kahuli-hulihan. Isa minsang mahirap na tanong na binibigay sa mga theologian ay ngayon na uso yung mga mental health questions, ay tinatanong kung yung bang anxiety halimbawa o yung pagkakaroon ng depression ay isa bang kasalanan. Sapagkat, di ba sinasabi, do not be anxious. So, hindi ba valid excuse naman kung ikaw ay may medical condition? At so, dapat hindi na natin i-guilt pa yung mga depressed dahil dagdag pabigat pa sa kanila yun dahil sila nga ay anxious na at depressed na, tas sasabihin pa natin sa kanila na kasalanan yan, kailangan mong magsisi. So yung dating ng gusto nila ay ma-excuse doon sa ganong kalagayan. Pero ang ating pinangahawakan na sinasabi sa Heidelberg Catechism, question 1, what is your only comfort in life and in death? That I, both body and soul, whether in life or in death, belong to Christ my Lord, and He has paid for all my sins. Our only comfort in life and in death, whether in depression or kung tayo man ay masaya, ang comfort sa atin ay hindi na meron tayong valid excuse at hindi tayo ituturing na makasalanan, kundi na ikaw man ay masahol na makasalanan, meron kang kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo. At yun ay mas comforting hanggang sa iyong kamatayan. Mas comforting ang katotohanan na ikaw ay may kapatawaran, hindi na meron kang valid excuse. At ito nga nawa ang ating panghawakan na comfort sa ating buong buhay na sa haba ng ating pagdadaanan bilang Kristiyano, anuman ang ating pagdadaanan, kahit saan tayo mapunta, anong kabigatan iyon, makakakuha tayo ng comfort sa katotohanan na si Kristo na banal ay may awa at pag-ibig sa atin, bagamat tayo makasalanan. At ito ang ating kapitan na sa pananampalataya natin, tayo ay kilaling matuwid ng Diyos at tayo ay ligtas at tayo ay habang buhay niyang iibigin. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, nagpapasalamat kami sa kadakilaan ng iyong biyaya na nagliligtas sa mga makasalanan, bagamat sa aming sarili ay hindi namin kayang tuparin ng iyong batas. Ngunit sa iyong awa at biyaya ay kinalulugdan mo na kami ay iligtas. Kinulugdan mo na kami ay bigyan ng pananampalataya at magkaroon ng buhay. At nagpapasalamat nga kami, Panginoon, na kahit na kami ay patuloy na makasalanan at patuloy na hindi makatupad sa iyong batas, ay napakatibay pa rin ng iyong pag-ibig at biyaya na nagliligtas sa amin. Turuan mo nga kami, Panginoon, na sa aming buong buhay, ito ang aming kapitan. Tulungan mo kami na anuman ang aming pagdaanan, anuman ang aming marinig, ay maging malinaw sa amin sa pamamagitan ng pag-alala ng kamatayan ni Kristo sa krus at maging ng aming mga sariling pinagdaanan. Nawa nga ay maging malinaw sa amin ang katotohanan ng Ebanghelyo at ang katotohanan na ito ang magbigay sa amin ng kaaliwan, maging sa bingit ng kamatayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Salamat, Brother Ai, sa mensahe na yun at purihin ang ating Panginoon sa ating pong narinig na kanyang salita. Ngayon naman po, magkaroon po tayo ng panandaliang pananahimik upang pagbulayan po natin ang ating pong narinig.
Ngayon naman po tayo umawit muli at ating pong purihin ang ating Panginoon si Kristo. Kay Kristo lang, siya na naging tao, namatay, nabuhay na muli. Siya na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Kahit na, sige, tayo po'y tumayo. Kristo lang pag-asa ko, liwanag tibay sa mundo, patong panulong narito, di matitigan ng bagyo, pag-ibig na kay dakila, sa takot mo mapayapa, kaaliwan ko sa lupa, Kristong biyayang sagana. Kay Kristo na naging tao, Diyos na lubos pumarito, katwirang lingap sa mundo, hinamak nating totoo. At dun sa krus kay namatay, buot ng Diyos sa aking salay, pinagluwag niyang mahusay, dahil kay Kristo'y nabuhay. Sa kuweba ay inilibing, ilaw nilagong ng dilim, ngunit araw ay dumating, na siya'y muling nabuhay din, at pagbango'y nagtagumpay sa kamatayang kaaway. Ako'y kanya, aking tunay, kanyang dugo aking buhay. Walang sala o takot man, dahil si Kristo nagmulan, sa simulan katapusan, buhay namin kay Kristo lang, sa Kanya'y di mawawagli, hanggang Kanyang pagbabalik, habang dito sa daigdig, kay Kristo lang Maaari na po tayong umupo at ngayon po tawagin po si Pastor Diego.